Nagdulot ng pinsala sa ilang istruktura sa Aurora, Bagyong Uwan na naglandfall doon kagabi bilang isang super typhoon. Kumustahin natin ang sitwasyon doon ngayon at may unang balita live si Ian Cruz. Ian. Yes, Igan, magdamag ngang binayo ng super bagyong uwan itong lalawigan ng Aurora at alas 9:10 nga kagabi, Igan, nang maglandfall ang sentro ng bagyo sa bayan ng Dinalungan. Mga 2 oras itong biyahe mula sa kinaroroonan natin ngayon na bayan ng Baler. Bandang alas 6 kagabi, Igan, nang mawala ng supply ng kuryente. At ito yung panahon na nagsimula namang lumakas ang hangin at ulan. Alas 8:30 naman nang lalong lumakas ang hangin. Pagtama ng mata ng bagyo, sumisipol na ang hangin kasabay ang maingay na mga nababakbak na yero at mga nililipad na bagay. Ngayong umaga naman, Igan, tumambad sa atin ang ilang sira sa mga struktura dito sa Sabang Beach. May mga cottage na nasira sa kombinasyon ng hangin at storm surge na tumama rito. Sa ngayon ay wala pa raw na paulat na major damage sa probinsya, pero ayon kay Police Major Mitch Paulino ng Aurora PDRRMO, hindi pa nila nakokontak ang mga police unit sa Northern Aurora. Mula yan, Igan, sa Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Igan, sa ngayon ay makita natin hindi na ganoong kataas yung mga alon dito sa kanilang dagat. Malayong-malayo yan, Igan, sa naganap kahapon na talagang lumalagpas dito sa kinatatayuan natin yung alon na siya namang sumira doon sa mga struktura dyan sa bahagi nga ng Sabang Beach. So, Igan, patuloy pa rin tayong kumakalap ng iba pang mga impormasyon ukol nga doon sa iba pang mga area dito sa Aurora, lalo na nga yung binabanggit ng Aurora Police na hindi nila makontak pa yung kanilang mga kasama sa bahagi ng Northern Aurora. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Igan. Iyan, may mga nakita ba kayong residente na apektado yung mga kanilang tirahan dahil sa storm surge o mga establishmento? Nasa na sila ngayon? Igan, yung nakita natin dito sa Sabang, yung mga cottages, yung mga lalagyan ng mga pang-surf dito, mga nasira talaga, yung mga residente naman, Igan, ang maganda dito sa Aurora, maaga silang nailikas. Nagkaroon kasi ng preemptive evacuation dito at dahil na rin sa kanilang mga karanasan dito at sa takot nila na magaya sa sinapit ng mga taga Cebu, ay nagsilika sila, Igan, at doon sila ngayon sa mga evacuation center. Kaya sa ngayon, Igan, ang binabanggit sa atin ni Major Mitch Paulino ng Aurora PPO ay wala pa silang natatanggap na inisyal na ulat na meron ngang mga napahamak dito sa pagdaan ng bagyong uwan dito sa kanilang lalawigan, Igan. Iyan, may ginagawa na bang clearing operations? Bagamat marami kang mga nagtumbahang puno o poste rin dulot ng bagyong uwan? Yes, Igan, sa ngayon ay lalo na ngayon nagliwanag ay magpapatuloy na ang mga clearing operation. Isa na rin, Igan, doon sa mga i-clear nila, yung kahapon lamang ay isinara nila yung kalsada na National Highway na patungo doon sa Northern Aurora dahil, Igan, talagang umaalo ng matindi, inaabot yung National Road at pati yung malalaking bato ay natatangay na malalaking alon. So kabilang yan, Igan, doon sa mga i-clear at ang understanding natin kahapon pa ay nandoon na yung mga otoridad, yung mga heavy equipment ay naka-preposition na, so magtutuloy-tuloy na yan, pero medyo malaking trabaho din, Igan, dahil yung northern portion, yung patungo doon ay may mga zigzag road at may mga nagkakaroon din ng mga landslide doon sa rock slide doon sa portion na yon, kaya malaking trabaho yung gagawin nila sa bahaging yan, Igan. Sa ngayon, anong nakikita mong tulong na kinakailangan, Ian? Well, Igan, sa ngayon ang tulong na po pwede talaga dito doon sa mga evacuees, marahil ay dagdag na pangunahing pagkain, pero yun nga, Igan, ang maganda doon sa mga napuntahan natin doon sa bayan ng Dipakulaw, ang ginawa nilang strategy doon, Igan, is bago pa dumating ang bagyo ay inihatid na nila yung food packs para doon sa iba't ibang mga barangay. Kasi, Igan, ang nangyayari kapag na-isolate yung mga barangay na yun, yung mga coastal areas at yung malalayong mga barangay, ay hindi sila nahatiran ng tulong sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Pero sa ngayon ay naka-preposition yung mga pagkain na yon, and
yun Igan, kapag naubos na yun at hindi kagad nabuksan yung mga daanan patungo dun sa mga lugar na yun, ay maaring doon magkaroon ng karagdagang pangangailangan ng ating mga kababayan doon, Igan. Ingat, maraming salamat, Ian Cruz. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.